Live na po. Okay po, ma'am. Hello, good afternoon to everyone. Welcome to the Kwentuhang Cybersecurity for this week's topic ay about online shopping po tayo. This is Pix Pro La Union chapter. Hello po sa lahat ng ating mga viewers. Nandito rin yung mga kasama po natin sa Pix Pro La Union, mga officers po natin. So on our topic, we hope that you would enjoy and you will actually participate in our discussions. We have also our president, Sir RB Banyes. Hello, sir. Hi, Vin. Good afternoon. Hi, everyone. Good afternoon. Pasensya na, medyo mahinang signal dito sa amin ngayon. Gumagamit lang ako ng data tapos wala pang kuryente. So, apologies. Oo nga po eh. As you all know, our chapter, our province was actually hit by typhoon. Pero resilient naman, wala pang mga kuryente sa other places. Pero tuloy pa rin. Walang kuryente, walang signal, mahirapan. Just like Sir Press, no? For this na session, we would want you to interact with us through messaging in our Facebook Live. And if you will answer some of our pop-up questions, some of our pop-up quiz, we are going to give you, ayan, o, di ba? Hindi makita. Ayan, o, di ba? Bakit hindi makita? Tanggalin ko po muna yung aking background effect. Ayan. Pix Pro La Union will actually give mga, ang tawag ito? Pix Pro La Union shirts. May 3 po tayong pamamigay dito. Ko-comment nyo lang din po. Pag kayo yung una nakasagot, ko-comment nyo rin po yung inyong, or hindi pala i-comment. I-message nyo po sa amin yung inyong address so that may padala po namin. Okay? Alright. So, kamusta ka, Sir RB? Ito, VP Alvin, okay lang naman. Ang challenge lang talaga sa amin talaga yung yung wala pang converge, walang kuryente. So, sa totoo lang, nasa loob ako ng sasakyan ngayon, nagcha-charge para continuous yung connection ko at yung battery is maging maayos. And thank you for facilitating this for today's session kasi may mga messages pala sa group Viber natin na hindi ko nababasa sa nung mga nakaraang araw because of walang signal. So maganda yung topic natin ngayon. Okay. Yes, our Press RB. So, our topic for today is about online shopping. Basically, online shopping on how we're going to navigate our different purchases through online, either dun sa mga sikat na mga shopping or mga stores or marketplaces. So, these are essential tips for online shopping safety. A guide or secure your cart, a guide to navigating online shopping safely. I am Alvin Reyes Malikdem from the College of Information Technology of Don Mariano Marcos Memorial State University. Likewise, the VP for Finance and Administration of Pix Pro La Union and the chapter president of
beside Ilocos region. Now, let's have some background there, no, on why this online shopping needs to be discussed, no. As we know, due to the rising e-commerce activity leads us to more cyber threats. There are many or some common risks are this phishing, meron tayong mga fake websites and payment frauds. And it is actually important for us to be more smart, na a smart na digital shopper. Understanding kasi the risks of online shopping is crucial, is vital in our everyday lives na, no? By following this some simple steps that we are going to share to you, we can enjoy secure shopping experience. We must always ensure po, no, that yung mga pinapasokan nating websites, apps, and so on are trusted, and we must look for yung mga secure payments talaga. Now, how can we spot yung mga secure websites? Usually, we have different sites, different apps, and minsan talagang mga websites talaga ang binibilan po natin. We must first look for this, yung mga secured na, may makikita kang HTTPS, which implements yung SSL po natin, no? If you have this HTTPS, most often than not, medyo secure siya kasi data is encrypted through in transit na, no? In transit. So, medyo mas secure po siya than the websites na wala. We must also check website reputation with online tools. May mga different tools po tayo dyan that we can use, such as, yan, Google Safe Browsing, meron tayong Virus Total. Yan. Lagay nyo lang po dyan yung URL nung gusto nyong i-check if talaga bang legit. Baka mamaya, hindi, no? One time, I have this I have this store. Ang pangalan yun sa NBA Store Philippines, no? Doon sa aking account, may lumalabas kasi doon na NBA Philippines Store. Pero parehong-pareho, no? So, I click on it and check on pero mabuti na lang, may mga nakita kong red flag talaga doon sa websites. We must avoid clicking pop-up ads or links and staying aware of different scams. Mapapansin naman natin yung scams na yan lalo na if it's too good to be true. So please be cautious of unsolicited na mga messages, emails, lalo na yung mga requesting personal information. Okay po. Now, some quick quiz on how we are going to determine if that is legit or not. Yan. First quiz po natin. Sa tingin nyo, sa left or right po ba yung legit? Saan po dyan? Yung left or right? Yung unang magko-comment na lang po, no? Yun na lang po yung message po natin. Hello, Sir Michael. Good afternoon. Ano po ang legit dyan? 5, 4, 3, 2, 1. So, ang legit po dyan is? Ayan, okay. So, not only us, but dun sa mga kasama po natin sa bahay, no? Our family, our friends, we may also tell them this different na mga tips on how they can be secured online. So, for example, dito, yung PayPal naging paypal.com, medyo obvious. So, medyo makikita natin na there is actually, however, if mabilisan kasi yung transaction, there would be a possibility na you will actually use yung fake na site. So, please, hindi lang po sa atin, pati sa mga family or friends po natin. So, ang nauna dito sa nakalagay po sa amin ay Audrey Jan Pataho. Paki-message na lang po yung link, no? Yung ating site para makuha pa namin yung details nyo. Now, there are several safety or security na pwedeng i-implement at nai-implement na talaga sa ating online shopping. Okay? And these are some of the security or safety features. And these are their timelines. On 1990s, SSL encryption was actually introduced.
yung transition, yung data transmission nga po nito for online shoppers are hindi lang doon within the servers natin pero in transit din. And then on the early 2006, naging PCI compliance na, yung payment card industry compliance of our payment systems na. So since na-establish nito and required na yung mga different na e-commerce sites natin are compliant with this. It ensures safe handling of credit card information and other kind of mga debit card information, any card po natin. And on the 2000s, alam na po natin that meron na tayong two-factor authentication. This two-factor authentication was actually very useful, hindi lang nung early 2000s, no, pati ngayon, no? So, not only on the password mo na, but also the things, meron tayong mga tinatawag na OTP, meron tayong tinatawag na biometrics, and so on and so forth. So, nakukuha na yung mas secured na po, no? They can actually get some of your details, pero another thing na hindi wala sa kanila, yun yung na nakakapagbigay ng security dun sa ating accounts. And sa 2010s, yan na, yung mobile payment security through tokenizations na, no? Ang nangyayari is, instead na yung mga sensitive payment information ang nakukuha po natin, ang ilalagay natin doon sa ating mga payment transactions, hindi na. Such as yung sa credit card naman, hindi na. Meron ng mga unique random na data that we are going to input para maging, such as tokens, para mas maging secure. But now, by 2020s, AI, meron na tayong mga fraud detection systems dun sa paggamit natin ng mga online shopping na tools natin. Advanced algorithms fighting fraud through AI na. Yan. So it enhance security measures to detect fraudulent activities. Yan, through AI na. No? Possibility na, or yung probability of this mga sites na to are scam or not legit, I actually can be also traced by these systems. Now, syempre, pag punta tayo sa online shopping, we need to pay. Yan. Maganda pag Shopee yan or Lazada kasi may COD, di ba? So, on the part of COD, you can actually, ewan ko kung it's true pa hanggang ngayon, no? Hindi ako masyadong nagtatry nung sa Shopee or Lazada. Pag mali yung naibigay, please correct me if I'm wrong, pag mali naibigay, actually pwede mo hindi tanggapin, tama ba? Or they have the return policy din, no, on that. But if you are going to pay, here are some safety online tips. We must avoid yung direct bank transfers or debit card use for unfamiliar sites. Pag unfamiliar or pag malicious na yung site na yon, no, makita mo naman, is please, no, do not in any way input yung mga bank details po natin. Lalo na pag debit card, no. Pag debit card kasi, it's also connected dun sa ating number 2 dyan, which is use secure payment methods. Hanggat maaari, credit cards. Kasi yung credit card, pwede mo siyang i-report dun sa iyong bangko. No? Pag na-report mo, there's a possibility na ibabalik nila yung pera mo. Pero kapag debit card kasi, most often than not, yun na yun. No? Pag na-debit na dun sa account mo, wala na, hindi ka na makukuha. Hindi mo na yon possible na makuha. And of course, monitor your account statements, lalo na pag gumamit ka ng different cards. Review transactions regularly for unauthorized charges, report any suspicious activities immediately, and set up alarms for unusual spending. So, ang thought nito is please let's be more aware kung baka nagamit yung account natin. This is actually my experience, no? Dito lang, nung nakaraan lang. I will share it to you. Pero I will not tell you what bank. Di ba? I will not tell you what bank na. Bahala na kayong
At the 1:30 a.m. of June 23, I received an OTP telling me that I have a credit card transaction worth 68,174.92 in Cebu Pacific. Naks, hanep. May nag-book ng 1:03 a.m. Tulog. Buti na lang that time. Parang namulatan ko, no? Nakita ko. So, I've checked my credit card dun sa app nila. Pumasok nga, no? Sabi niya dyan, pending and unbilled, pero upon checking, talagang pumasok. Pero I want you to check on this dito sa baba, yung huaweiHD.com, sabi niya. What happens is actually, they tried to use my card through kahit na walang pumasok na payment, no? Hindi nila ginamit for payment. As you can see, zero pa siya. Pero they actually tried. Yun yung modus po nila, no? They will try to use your card even though wala pa sila mapapurchase. Pero they will try if papasok ba talaga o hindi. Then, if pumasok na, yun na. They will try to use it for different transactions na. And ang masama nito, I've checked online, Reddit, sa Facebook, sa other social media accounts, hindi lang pala talaga ako yung talagang natitira through that card, no? Hindi ko nasasabihin kung anong bangko. Sana walang nakalagay dyan, no? Wala naman. Yan. Buti na lang, no? So please, let's be more aware. Kahit na may security, may two-factor authentication na. Kasi nagulat nga ako, I called them. May OTP, bakit nag-push through? So, definitely, there are some na mga parts ng system ng bank na yon na talagang may flaw din. So how? We're going to spot yung mga red flags in online deals. Yan. If it is too good to be true, yung mga prices niya, that's actually a warning sign na. No? Medyo, oops, delikado. Parang may pangyayaring something. Okay? Lalo na if they use poor grammar or unprofessional layout. Medyo suspicious yung site na yan. Ha? And then we can also check yung return or refund policies before purchasing so that if there may mga scam nga na nangyari is pwede nating gawin ito. And of course, we must stay aware of different scams, be cautious on unsolicited emails or messages that request personal information or any crucial information, no? Yung mga PII po natin, personal na, yung mga sensitive information natin, lalo na pag we are talking about bank details din, okay? Now, sir, paano pag ginaya nila yung yung napakagandang layout and so on and so forth nung site na yon or even yung sa mismong Facebook page na yon. Yun yung mahirap na. Just like this one. We saw this one time, no? For iPhone 16 Pro Max 256 GB for a limited offer of 47,999 from Beyond the Box. Beyond the Box is actually a prominent din talaga na shop na pinagbibilhan ng mga gadgets, no? However, pag makikita mo yan for mga 48,000 upon checking dun sa site na sa Power Mac Center, nasa 74,500 sabihin mo na. So medyo malaki yung difference. Then, so many people actually dito sa na to, sa post na to, ang daming pala, no? Nagsabi na ginagatungan nila na maganda yung offer, nakabili ako diyan and so on and so forth. Salbahe talaga, no? Talagang naging kumbaga kumuha pa ng sentiments from different na people. Ewan ko kung legit yung mga people na yan. Then, upon investigation, ayan. So, ito yung lumabas on this na site.
So, ito, sa Facebook na lang to, no? Ayan. Kuhang-kuha, di ba? Kuhang-kuha. Ano kaya dyan ang 40-second na shirts? Ano kaya dyan ang ah, fake po? Ano po ang fake kaya dyan? Ayan. So, mapapansin natin, both na, for example, wala yung mga friends ko doon, no? Both na mga pages dito are actually or have several thousands or hundreds of thousands of followers or likers. No? Tingnan mo, 330,000 followers pa rin. And this one, nasa 900. So, other people siguro, ang nangyayari is, oh, legit to kasi ang laki, ang taas ng followers and so on and so forth. And then, nakukuha pa mismo yung itsura dun sa Facebook. So, it's very alarming, no? Kasi, if you are not actually being aware dun sa mga this one are pages talaga, possible na makuha yung mga details mo and mas scam po tayo na. So what happens actually is when I check on it, tinignan ko mabuti na lang may mga kasi yung mga comments dun sa mga post po nila ay talagang talagang tao rin makita mo mga tao rin, no? So yeah, no, let's be more aware on that. May mga time pa nga that doon na mismo sa doon na mismo sa what do you call this? Sa messenger mo, no? Sa mga messages mo. Isa-send 'yan, no? What happens is too good to be true na naman. Oh, for example, ito lang, ganyan lang, no? Pero yung iba kasi you won 1 year supply of gas. Petron mismo Petron. Makikita mo Petron and so on and so forth, no? So what happens is pag tayo, lalo na pag siguro mga thunders na tulad ni hindi, joke lang. I-click lang nila yan. Kasi nga, they want to avail of this mga free. So, yun ang nangyari. Until such time, yun na, makuha na yung magkaroon ng malware, possible malware dun sa phones nila, makuha yung mga details din. Hopefully, hindi siya maging glaring, no? Oops. Sorry. Now, what we're going to do if we've been scammed? Yan. Anong gagawin? First, contact your bank or card provider immediately, lock your card, no? So that there will be no more transactions that will be credited doon sa card mo, no? Kung credit card yan or ano man pang i-lock na natin, no? O pa-stop natin. Then we may actually report this NBI, PNP, DTI through their dun sa email po nila. I forgot to share yung email pero meron po tayong pwedeng pagsubmitan yan. Pero first, talagang tawagan mo yung bank mo so that they will now have a database on your report that this happened noong gantong time and so on and so forth. Meron silang basis para ibalik, no, kung sakali i-reverse yung mga possible na transactions, fraudulent transactions na pumasok dun sa account natin. And of course, we may change passwords and monitor accounts for unusual activity. Okay? So, para safe lang po. Lalo na if too good to be true nga yung mga nakita natin. Okay? So, final takeaways or final tips and takeaways, be skeptical pero not scared. Let's educate family and friends. Ito very important, no? Kasi possible IT tayo. So alam natin yung mga possible na mga scams na ganyan. However, our families, our friends, may we all also share this, spread yung mga awareness on this, no? So that maingatan rin po yung mga accounts po nila. We may shop smart and stay secure. Because the trend today, threats do not necessarily come as an executable attachment in an email, but a link is all that is required.
with that, thank you very much for your attention, everyone. We are going to, ayan, we are going to open some questions for if there are. Ayan, no, may sumagot pala kanina, sorry. Loren Marie Ordanza kanina. Yung isa. Alright. So, with that, ikaw, Sir Christian, kamusta ang mga online shopping mo? No, ito si Sir Christian is one of, ano na si Sir Christian? VP for membership ba? Ayan. Kala Sir, ko, kala ko expert sa pag-online online shopping sasabihin mo, sir. oo. Oh, yes sir, madami no, madami tayong mga tawag dito yung mga scam online, most especially kung hindi tayo ganun ka critical sa pagtingin yung legitimacy ng ating mga transactions. That is why very important po talaga na kailangan tignan natin kasi as of the moment po no, madami na po yung mga similarities na almost good to be true na sabi mo nga kanina na talagang alam mo very convincing. And even sometimes yung mga talagang similarities ni with the original parang totoong-totoo siya, no? But there are still certain differences on it na makikita mo pa rin kung legit siya or not. Kaya dapat maging ano tayo skeptical o kaya maging ano tayo masigit tayo sa pagtingin at pag-verify if it is legit ba to na transaction or not. I remember Sir Alvin, 'di ba? Parang may scam ka ata na nag-book ka, may booking something ka ng airfare Eh, mo. buti pa tong mga scammer, mga hacker na to ay nakakapag-book ng kung saan-saan papuntang ibang bansa, no? Gamit yung ating accounts. Sir, batiin lang natin itong kasama natin, Sir Mike Angelo Matrido. Hello, sir. Si Sir John Castillo. Si Ma'am Kershi Chongko watching from Bacolod. Hello, ma'am. Hello po sa ating lahat. Magandang hapon po. Si Ma'am, ano kaya to? Ma'am or Sir? Sir Joy Kenneth Biasong, hello. Justin Kyle Alitaw from Bacolod din, hello po. Press! Nandito pala si Chair. Chair Angel, pasensya na po. Hindi kami nakatuloy nung bumagyo nung nakaraan. Ma'am Nikki, ayan. Hello po, Sir Raymond Gregory Tribino. Ayan. Wow! Magandang hapon po sa lahat ng taga Pix Pro kahapon. Pix Pro Vietnam po tayo. Now, balik Laguna. Wow! Welcome back to Philippines, sir. Ayos. May mga kasama tayo from Rizal, Sir Christian. Sir Tanaman Rene. Yan. Sir Andy Zorbano. Hello po. Sir Udev. Yan. Kanina po ako nag-aantay nito from Qatar. Hello po. Yes po. Good afternoon from Doha, Qatar. Ayun po. And then may comment din dito Sir Alvin, no? Sabi for online banking or mobile banking, regularly change password and activate MFA. Also be vigilant for any transaction, which is tama po Yes, tama. ang sinabi ni Seven Hosting PH. Oh, usually 'di ba yung pinakita mo kanina sir, yung parang difference nung sa FB page ba ng ano, 'di ba may verified something if it is legit. Yun yung mga sign na okay siya. Tapos tignan din natin yung mga extension if it is .com, yung mga yon. Dapat tignan din natin kung legitimate yung mga yon. No, and tama yung sinabi, yon regular tayong mag-change ng password siguro para mas maigi po, mas safe po yung mga account natin. So anong nangyari pala doon Sir Alvin, doon sa ano mo, binook mo? Tinuloy mo ba na pumunta? Nag-travel? Hindi. Well, my bank actually told me na bayaran ko muna and ibabalik nila yung pera kung anong tawag na doon? Kung makita nila fraudulent nga, no? Ayan. Pero well, hopefully lumabas yung decision, final decision before ko bayaran kasi
Medyo malaki din ata yun kasi, sir, no? Oo nga eh. Sir, meron tayong mga kasama from Batangas. Sir Eugene Tai. Good afternoon, sir. From Batangas, Technology Solutions, DPO. Hello, sir. Si VP Ruby. Hello, Ma'am Ruby. Good afternoon. Ayan. So, hopefully no, malesen yung possible na maging scam or hack dun sa ating mga accounts through shopping, no? Dun sa mga online shopping. Let's be more aware and please let us share this, no? Yung awareness sa ating mga kasama, sa mga kaibigan natin so that sila man hindi po kumbaga magkaroon ng fraudulent transactions, okay? Ang masama kung sa Shopee, Sir Christian, nakita mo, akala mo scam, no? Kasi upuan, sabi niya nakalagay upuan. Tapos di mo binasa yung description na maliit lang pala yung dumating, yung maliit lang nung na upuan. I mean, miniature size pala. Nakita kong ganun sa Facebook, tawang-tawa ako, no? Pero there's a possibility na mangyari. Akala natin scam, yun pala, hindi natin binabasa yung Ah, descriptions din natin. yeah. Okay? Because sometimes meron din ganun na cases, sir, yung mga very confusing po. No, sometimes iba yung nakikita natin doon sa reality. Kaya minsan ugaliin din po natin na magbasa ng mga reviews, yung mga ganyan yung kung sa incidents po no or yung case ng Shopee, no. Tingnan natin yung reviews, yung mga ganun, tingnan natin kung ilan na ba yung bumili para makita natin yung legitimacy kung totoo ba. And then sometimes may mga comments din doon, lalo na sa Shopee, pinapakita din nila pag dumarating na yung item, yun, maiging tignan din natin para ma-compare natin bago tayo mag-place ng order. Tama, tama, tama. Mahirap na. Pero si VP Ruby daw, Sir Christian, may sinasabi siya dyan, no? Ako nga may parcel na dumating na isang dress, eh di naman ako umorder. Pero in fairness, maganda yung dress. So kinuha ni, so Ma'am Ruby, kinuha mo na yun. Ayan. Ayan. Meron din po dito. In Singapore, we do have a Scam Shield helpline 24/7. It's a scam prevention tool that helps everyone for scam-related inquiries. And very effective talaga siya. They will help you to check if scam or not. Wow! Siguro dapat meron din tayo dito sa Philippines, no? Na Oh, hindi na lang tayo tumatawag sa customer service nung sa Shopee. Siguro parang ito in general po ba to na cases? So any organization or shopping platform eh pwede kang magreklamo. correct. Actually, maalala ko pala, Sir Christian, no? We have a research on this, no? Dun sa online shopping, if maalala mo, one of our MIT students, si Mr. Mangawang, ah pa, pa, kasi ang ginagawa ng shoppers is they check on Shopee or Lazada, Reviews, yung on mga reviews ganun. and so forth. Parang the app, gumawa siya ng app to actually determine yung mga, determine, merong threshold on the review and then dun sa count ng stars ba yun? Yung, ano ba yung rating ba yun? Yung rating. So may algorithm to determine kung gaano ba talaga ka-legit yung um, item na yon, then it will also show you different na mga options mo kung saan ka bibili na based dun sa dalawa or three factors po na yan. So hopefully ma-publish din yan and magamit rin ng mga kasama ng mga iba na. Yes. Yeah, I remember. Yes, Yes, sir. maganda nga 'yun. Oo, kasi 'yun yung ifi-filter niya yung mga yung mga sources kung saan may pinakamataas na review, mga ganun or may mga pinakamataas na ratings. So ipapakita niya sa iyo. At least na-filter niya yung legitimacy din nung product, Yes, which sir. is good. Sabi ni Sir Eugene Tai or Tay siguro. Phishing is the new trend daw. Tama, yung QR, yung mga QR codes na. Sa mga lalo na pag December, Sir Christian, di ba? O kaya pag birthday mo, anong ginagawa? I-share mo sa social media yung QR code mo. QR code.
Di ba? Regalo nyo naman. Ito na lang gamitin nyo. Nako, yun na. So please, wag po natin gagawin yon sa mga legitimate na friends and ano po. Pero kung may ireregalo po kayo sa akin, since birthday ko na sa mga susunod, i-PM nyo lang po ako, no? Kasi isa-send ko sa inyo yung legit na QR code ko, no? Bakit marami pa rin po ang SMS scam, hijacking, spoofing? Meron naman po SIM registration. Yes, oo nga eh. Sir Vince, na naniniwala ako dyan, no? Ewan ko kung ba. Siguro tatanungin natin ang DICT na dyan. DICT bang nagpa-implement nun? Yeah. Because I remember lahat ng SIM card, you can only use the SIM card to before using the SIM card, you need to register it, no? Pero may app tayong ginagamit, no? Yung Who's Call to determine yung name and nung CP number na yon. Pero not all numbers ay nadidetect niya kung sino. So medyo nakakagulat lang din. Maganda if that account is actually naka-register yung mo sa Viber, di ba? Kasi doon sa Viber, most often than not, nakikita na niya pinapalabas niya yung name and yung tao, pati yung picture nga kung minsan. Sabi ulit ni Sir Seven, hosting PH. Tama, dapat meron po sana sa Philippines niyan. Sa Pinas, once na scam ka, tatawag ka lang sa bank. Tapos i-block yung credit card mo. Tapos magre-report ka, nangyari hanggang doon na lang. Yon. Walang nagawang mga bank about sa issue ng online scam. Sasabihin na lang sa'yo, bank, mag-report sa NBI, PNP Crime Group. Yes, correct, I agree, no? Medyo mahirap nga magpa-reverse ng mga fraudulent transactions dito sa Philippines, no? Hopefully, sir, dito, yung ginagawa dyan sa Singapore ay magawa rin po dito. Para medyo hindi naman po tayo masyadong anxious in our online shopping na ginagawa. Yan. Hello, sir! Doc Rolly, good afternoon. Kamusta po kayo? Ito ang dito ako nag-aral ng pagiging data privacy officer eh. Napakahusay. Doc Rolly Lansigan. Hello po, sir. Hopefully, si Doc Rolly hindi na yan may scam eh. No, hindi ko nasasabihin kung anong edad niya, pero sure ako hindi yan may scam. Ayan. So, with that, Sir Christian, press RB. Ayun, parang nawala ata si Press RB. Wala nga. Kasi wala akong kuryente. Wala pa rin. So, sa La Union, marami pa pong place na Yes. walang signal. Sa amin, ilang days tayong walang kuryente. Mga 13 days ata. Oo. 13 days. Pero nabubuhay pa naman, no? Parang bumalik ka lang sa primal. yung mga primal days. Ang hirap din pala nun. Pero masaya naman mo. We are all happy and resilient pa rin kahit papaano, no? Sa mga nakikita ko nga sa post wala ring masyadong nagagalit kasi naintindihan naman nila. Kasi talagang na-devastate ang La Union, no? And thank you very much sa mga tumulong po sa La Union, no? Yung mga electric companies sa different na places and sa mga binibigay niyong ayuda, no? On behalf of Pixpro La Union na din, no? Thank you very much po sa mga tumulong sa La Union, sa different LGUs din, no? Tapos biglang may lumabas ulit na may typhoon warning ulit, Sir Christian. Nagulat nga ako eh. Nako. Well, kaya po yan, no? Kaya pa yan. Yes po. Okay, with that, thank you very much mga Kapix Pro. Yung ating certificates ay meron po kayong sasagutan dito, ipopost po. Ayan, ipopost na. 1, 2, 3, wala pa. Naipost na ba, Sir Christian? Wala pa. Ayan, ipopost na rin. Yan. Hello, Sir Son Vasquez. Good afternoon. Ayan. Dito sa Pix Pro, alam niyo naman po, kahit na binagyo tayo, we are all resilient and gagawin pa rin po natin yung duty namin. We would also want
to inform yung mga kasama po namin na we are going to have yung ating discussion ng cybersecurity awareness sa mga high school. Meron po tayong ayos na schedule sa DepEd La Union Division naman po, yung pupuntahan po ng PIX Pro La Union. Last time, umakyat po kami ng bundok sa mga schools doon to bring this awareness din, no? Because that is that's our mission to actually create awareness, no? Not only for sa mga adults na, pati sa mga young ones na kasama po natin. Lalo na ito yung mga medyo vulnerable na mga age groups. Ayan, nandito na po yung ating mga form. Ating link po. Yes po. So, yun po, we encourage everyone po na sagutin po natin ang ating link na nakalagay po sa ating chat group, no, wherein after nyo pong masagutan ito, dito po natin makikita lahat ng mga comments for our improvement, and then you'll be also getting a certificate out of it. Yan po. So maraming salamat po. Thank you very much po. So with that, Sir Christian, press RB, and sa lahat po ng mga ka-PIX Pro natin, thank you very much for listening, for your attention. Kunin na lang po namin yung details ng mga nanalo, si Audrey and si Lauren, no? Para dito sa mga shirts po nila. Okay. At kasi dito sa PIX Pro, happy lang, walang weekend. Yan. Thank you very much, everyone. Bye, And everyone! safe weekend po. Bye-bye.